Magandang araw! Tayo po ay gagawa ng pan de coco. Umpisahan na natin. Ang unang-una natin gagawin ay mag-prepare tayo ng maligamgam na tubig at lagyan natin ng 1 tablespoon of sugar, 2½ teaspoon ng yeast. I-mix-mix lang natin para mag-combine lahat ng ingredients. At i-set aside muna natin to para mag-bloom ang yeast. Kahit na nga instant dry yeast ang ginagamit ko dito, mas gusto ko pa rin gawin ang procedure na to para masigurado na active ang yeast at hindi masayang ating mga ingredients. I-set aside muna natin to. I-prepare naman natin ang ating dry ingredients. Una ay bread flour. Oo, pwede tayong gumamit dito ng all-purpose flour kung hindi available sa lugar nyo. Idagdag ang asin. Sa asin, pwede nyong bawasan kung sa tingin nyo medyo maalat. Idagdag ang asukal. Paghalo-haluin ang mga dry ingredients. Kung gagamit tayo ng mixer, ang uunahin natin ang wet ingredients. Ang yeast, ang warm milk, ang melted butter. Lahat ng mga gagamitin natin dito, kailangan nasa room temp. Hindi masyadong mainit kasi mamamatay ang ating yeast kung ganun. I-mix na muna natin to ng konti. Tapos dahan-dahan nating idagdag ang ating flour ingredients. Kung sa tingin nyo dry ang ating flour, ang ating mixture, pwede nating dagdagan ng tubig, pero sobrang paunti-unti lang. Huwag madamihan kagad. Kailangan maobserbahan nyo yung arena nyo. Yung tama lang, hindi yung masyadong malabnaw. Sa arena kasi, hindi pare-parehong arena eh. Mayroong matakaw sa tubig, mayroon namang hindi. So, kailangang obserbahan nyo yung arena nyo. Nagdedepende sa arena nyo kung gaano karami ang tubig na ilalagay nyo. Hindi lang kayo magbe-base sa binigay naming ingredients o measurement ng tubig. Bali, imimix nyo to aabutin ng mga 7 to 10 minutes hanggang sa mag-smooth yung mixture, yung dough. Just in case hindi kayo satisfied sa mixture nyo, pwede nyong i-knead siya ng konti manually. Tapos ilagay nyo to sa isang bowl, nalagyan nyo ng konting mantika para hindi ma-dry yung ating dough. At takpan ito ng cling wrap o kaya plastic. At ilagay ito sa isang mainit na lugar sa inyong bahay. Ang ginagawa ko, kasi winter dito sa Saudi Arabia, pinapainit ko ng konti ang oven, tapos pinapatay ko, tapos pag yung tamang-tama ay yung init niya, doon ko linalagay yung aking pinapatubong tinapay. Sa ganon, ang bilis-bilis niya. Ang bilis-bilis niyang tumubo kahit hindi naabutin ng 1½ hour. Ngayon, i-prepare naman natin ang ating pan de coco filling. Pagsama-samahin lang sa isang kaserola ang sugar, butter, desiccated coconut, evaporated milk, at saka vanilla. Pero sa puntong ito, hindi pa naka-on yung kalan. Pagsama-samahin nyo muna sila. Tapos, saka nyo i-on yung kalan. Bali, very low setting lang ang ating apoy dyan. Tapos, iluto to. Hindi masyadong matagal. Hanggang sa mag-melt lang yung butter. Tapos yun na, okay na siya. Set aside na habang naghihintay tayo sa ating dough na tumubo. Haluin lang natin ang haluin hanggang ma-coat lahat ang desiccated coconut ng ating mga ingredients. Ayan, may mga puti-puti pa.
So, konting luto pa. Halo. Yan, pwede na yan. Now, ready na tayong i-assemble ang ating bread. I-punch down lang ang ating dough para ma-release ang mga air bubbles. Sa isang malinis na table, i-roll natin ang dough. Ayan. Tapos, hatiin natin to sa 2 piraso. Ang kalahati, hatiin na naman natin sa kalahati. Tapos, kalahati na naman. Bali, 4 na hati ang kalahati. Tapos, yung bawat hati ay i-divide natin into 3 slices. Bali, sa dough na to, makakagawa tayo ng 24 pieces na pan de coco. Pero kung ititinda nyo to, mas maganda kung ikikilo nyo ang bawat isa para pantay-pantay talaga. Bali, kung ibibenta nyo, 50 grams each para tamang-tama yung size niya. Tapos, iro-roll niya to ng ganyan. Hindi necessarying makinis na makinis siya. Kasi lalagyan pa natin siya ng palaman. So, wag nating i-stress ang sarili natin na i-smooth siya ng mabuti. Ganyan, tapusin lang natin to. I-cut na rin natin yung kalahati pa at i-roll para ready na tayo magpalaman. Ayan, malapit na. Yan, ready na tayo magpalaman. So, ang gagawin natin, i-flatten lang natin yung dough. Tapos, lagyan ng 1 tablespoon ng ating ginawang palaman. Tapos, i-sealed lang bawat end. Sealed yung mabuti para pag linuto natin, hindi siya bubuka. Tapos yan, kailangan ayusin na natin yan. Yung pagro-roll, ipakinisin natin. Dapat dyan, ipa-flatten nyo. Pag na-roll nyo na at na-sealed nyo na, dapat i-flatten nyo ng konti yung ating pan de coco. Yan. Ulitin lang natin ang procedure. Yan, bilog-bilog. Tapos i-flatten ng konti, ganyan. Tapos sa ating baking tray, maglagay lang tayo ng parchment paper. O kaya, kung wala tayong parchment paper, pwede nating pahiran lang ng konting oil or butter para hindi didikit ang ating tinapay. Yan, pag na-prepare na natin lahat, tusukin lang natin ng tinidor. Mga 3 beses ang bawat isa. Para hindi siya puputok pag i-bake na natin. Pagkatapos natin ma-ready lahat ang ating mga pan de coco, i-rest muna natin siya for 30 minutes para medyo tumubo pa siya ng konti bago natin isalang. Sa puntong ito, pwede na nating i-open ang ating oven. Pero bago yan, i-brush muna natin ng egg wash ang ibabaw ng ating mga tinapay. Mas maganda kasi kung naka-brush ng egg wash. Kasi mas maganda ang itsura ng tinapay, saka mas masarap siyang tingnan. Kasi makintab siya at ang ganda ng pagka-brown niya. Yun. Isasalang natin siya sa preheated oven na 180 degrees centigrade ng mga 18 to 20 minutes. Pero depende pa rin yun sa oven nyo. So, tingnan-tingnan nyo rin kung brown na, yun, pwede na yun. Pwede nyo nang tanggalin.
Nakikita ko na. Nagiging pandikoko na siya. Ayan, no? Ang ganda. Ang ganda ng tubo. Saka smooth na smooth yung ano niya, yung ibabaw. Ganda. Ayan, tapos na tayo. Tingnan mo naman, no? Ang ganda ng ating pandikoko. Ngayon, i-check naman natin. Mag-taste test mo naman tayo. Yan. Ang lambot ng ating pandikoko, saka ano siya, moist. Hindi dry yung tinapay niya. Ang ganda. Kape na lang ang kulang. Yan, ang lambot niya. I-try nyo na rin to. Hindi kayo magsisisi kasi ang sarap niya. Para hindi na kayo bibili sa bakery. Tapos, sigurado nyo pang okay yung mga ginamit na ingredients. Tapos, malinis ang paggagawa. Kaya try nyo na. Ingat po kayo palagi hanggang sa susunod. Happy baking everyone. Bye!